Ipakilala natin ang babaeng nasa likod ng tagumpay ng klinik na ito, si Celeste. Habang nagpapalakpakan ang mga tao sa grand opening ng bagong gusali ng kanilang klinik sa Cebu, napatigil si Cora sa gilid ng entablado. Hawak niya ang lumang thermos na kulay pilak, may mga gasgas at kupas na ang pintura, ang tanging bagay na dala pa niya mula sa kanyang silid sa Dubai. 10 taon siyang nagpakasakit sa ibang bansa, nagtiis sa lamig ng disyerto, at sa walang katapusang puyat sa ospital, para lamang pundohan ang pangarap na ito. Ngunit ngayon, sa harap ng maringal na pagtitipon ng mga tanyag na doktor at negosyante sa Cebu, itinuring lang siyang isang dating sponsor, habang ang matalik niyang kaibigan na si Celeste ang nakatayo sa tabi ng kanyang asawang si Leandro. Suot ang isang mamahaling pulang bistida at may hawak na baso ng mamahaling alak. Si Cora ay nanatili sa dilim, sa gilid, kung saan hindi siya maaabot ng marangyang liwanag ng mga spotlight. Ang bawat palakpakan ng mga panauhin ay tila bawat saksak sa kanyang dibdib. Tumingin siya kay Leandro. Ang kanyang asawa ay mukhang mas matikas na yon, nakasuot ng mamahaling Amerikana, ngunit may kakaibang pagod sa kanyang mga mata. Nang banggitin ng host ang pangalan ni Cora bilang dating donor na nagpadala ng tulong mula sa ibang bansa, kinaagnaklag-magad. Không một ánh mắt của Leandro hướng về phía cô. Nanatili itong nakatitik sa kawalan, tila ba ang kanyang asawa ay isang estranggero na hindi kailanman naging bahagi ng kanyang buhay. Sariwa pa sa isip ni Cora ang bawat perang ipinadala niya buwan-buwan sa pamamagitan ng remittance. Naalala niya kung paano niya pinagkasya ang kanyang sahod sa Dubai, kung paano siya nag-ulam ng pinakamasimpleng pagkain at hindi bumili ng kahit isang bagong damit sa loob ng 10 taon. Lahat ng iyon ay dahil sa kakwak-tintway ko Celeste, na palaging nagsasabing nanganganib ang klinik na ipinasara dahil sa utang at kailangan ni Leandro ng kanyang tulong. Para sa pamilya natin, Cora, iyon ang palaging bulong sa kanya ng kanyang sariling konsensya habang tinitiis ang lungkot sa ibang bansa. Ngunit ang pamilyang binalikan niya ngayon ay tila isang malaking kasinungalingan. Nang matapos ang opisyal na bahagi ng seremonya, dahan-dahang lumakad si Cora patungo sa backstage, papalayo sa ingay ng pagtitipon. Nais niyang hanapin si Leandro. Nais niyang magtanong. Ngunit bago pa man siya makarating sa pasilyo, hinarangan na siya ng kanyang matalik na kaibigan. May dalang mapanuyang ngiti si Celeste habang lumalapit. Maririnig ang bawat tunog ng kanyang takong sa makintab na sahig. Cora, gising ka na pala sa katotohanan, sabi ni Celeste. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Hindi mo dapat ginulat si Leandro sa biglaang pagdating mo. Tingnan mo nga ang sarili mo, Cora. Amoy Dubai ka pa rin. Amoy pagod. Hindi nagsalita si Cora. Tinitigan niya ang kaibigan na kanyang pinagkatiwalaan ng kanyang buhay at kanyang mga pinaghirapan. Kumuha si Celeste ng isang puting sobre mula sa kanyang mamahaling bag at iniabot ito kay Cora. Ito, tseke. 1,000,000 piso. Sapat na siguro yan para mabayaran ang lahat ng ipinadala mo rito noong mga nakaraang taon. Tanggapin mo nga ito at bumalik ka na sa Dubai o magsimula ka ng bagong buhay sa ibang probinsya. Huwag mo nang guluhin si Leandro. May sarili na siyang buhay ngayon at hindi niya kailangan ng isang asawang mukhang katulong sa kanyang tabi habang umaakyat siya sa tuktok ng kanyang karera bilang sikat na surgeon. Tumingin si Cora sa sobre, pagkatapos ay sa mukha ni Celeste. Ang sakit ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig na galit. Iniabot niya ang kanyang kamay, kinuha ang sobre. Ngunit sa halip na itago ito, dahan-dahan niyang binuksan ang sobre sa harap mismo ng mukha ni Celeste. Sa pamamagitan ng kanyang mga daliri na nanginginig sa galit, pinunit niya ang tseke sa gitna. Pinunit niya ito ng paulit-ulit hanggang sa maging maliliit na piraso, at hinayaang malaglag ang mga ito sa sahig na tila mga tuyong dahon. Hindi na bibili ng pera mo ang 10 taon ng buhay ko na ninakaw mo, Celeste. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit puno ng determinasyon.
At hindi mo ako mapapalaya sa lugar na ako mismo ang nagpatayo. Nilagpasan ni Cora ang natutulalang si Celeste at naglakad patungo sa pribadong opisina ni Leandro sa dulo ng pasilyo. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat, ngunit may layunin. Nang buksan niya ang pinto ng opisina, sinalubong siya ng amoy ng lumang papel, katad na upuan at alkohol, ang pamilyar na amoy ng kanyang asawa. Sa ibabaw ng estante, nakita niya ang larawan ng lumang klinik na magkasama pa sila. Ngunit, wala na roon ang kanilang larawan sa kasal. Lumapit si Cora sa malaking lamesang kahoy ni Leandro. Sa ibabaw nito ay may mga nagkahapalalang folder ng mga pasyente. Ngunit sa isang gilid, nakapatong ang mga tozay na tila sadya talagang iniwan doon upang makita niya. Ito ang kopya ng petisyon para sa pagpapawalang bisa ng kanilang kasal. Ang annulment document na ipinadala sa kanya sa Dubai ilang buwan na ang nakalipas na hindi niya pinirmahan. Kumuha si Cora ng papel. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang tinitingnan ang ibabang bahagi nito kung saan nakasulat ang pangalan ng kanyang asawa. Kabisado niya ang sulot kamay ni Leandro. Noong unang 5 taon ng kanilang kasal, bago siya umalis, palagi siyang sinusulatan nito ng mga maiikling mensahe. Ang sulat ni Leandro ay palaging matuwid, matalas, at dinalian. Ngunit sa dokumentong ito, ang sulat kamay sa ibabaw ng pangalan ni Leandro ay may kakaibang katangian. Mayroon itong 2 guhit sa ilalim ng lagda. Isang gawi sa pagsulat na pamilyar kay Cora. Biglang napatakip ng bibig si Cora. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumakbo ng napakabilis. Ang 2 guhit sa ilalim ng lagda ay ang eksaktong paraan ng pagpirma ni Celeste sa lahat ng mga resibo at dokumentong ipinapadala nito sa kanya sa Dubai noon. Ang lagdang ito ay hindi kay Leandro. Ito ay peking pirma na ginawa ni Celeste. Bago pa man makahuma si Cora mula sa pagkabigla, narinig niya ang pagpihit ng doorknob. Bumukas ang pinto at pumasok si Leandro. Napatigil ang lalaki nang makita si Cora na nakatayo sa tabi ng kanyang lamesa, hawak ang papel. Mas pumayat si Leandro kumpara sa mga larawang ipinapadala ni Celeste. Agad ditong itinago ang kanyang kanang kamay sa loob ng bulsa ng kanyang Amerikana, isang kilos na tila may nais itong ikubli. Cora, ang kanyang boses ay mahina, tila may bara sa kanyang lalamunan. Ngunit mabilis na napalitan ng lamig ang kanyang ekspresyon. Itinaas ni Cora ang papel. Ang kanyang mga mata ay basa ng luha, ngunit puno ng paghahanap ng katotohanan. Leandro, ikaw ba talagang pumirma rito? Sabihin mo sa akin ang totoo. Ikaw ba talaga ang nagnanais na mawala ako sa buhay mo? Tumingin si Leandro sa papel. Pagkatapos, ay iniwas ang kanyang paningin sa mga mata ng asawa. Humakbang siya pabalik, tila natatakot na lumapit kay Cora. Ang kanyang panga ay gumaralgal bago niya pinilit na magsalita sa pinakamalamig na paraan na kaya niya. Hindi mo na dapat binalik pa rito, Cora. Tapos na tayo, sabi ni Leandro, bago tumalikod at iniwan si Cora na mag-isa sa silid na unti-unting nilalamon ng dilim. Isang makanyang sasakyan ang huminto sa tapat ng klinik. Lumabas si Celeste, suot ang isang mamahaling damit at may hawak na mamahaling designer handbag na walang pakialam na inihagis sa isang assistant na nagmamadaling sumalubong sa kanya. Kumikislap ang kanyang mga alahas sa ilalim ng sikat ng araw ng Cebu. Mula sa bintana ng isang maliit at madilim na kwarto sa tapat ng kalye, tahimik na nanonood si Cora. Ang kaibigang itinuring niyang kapatid ay namumuhay na parang reyna gamit ang perang kanyang pinaghirapan, habang siya ay nakakulong sa pait ng pagkakanulo. Nang magsara ang bintana, napaupo si Cora sa gilid ng kanyang maliit na kama. Doon, sa gitna ng init at amoy ng lumang kahoy ng kanyang tinutuluyan, tuluyang pumatak ang kanyang mga luha. Hawak niya ang lumang pilak na thermos. Naalala niya ang araw ng kanyang pag-alis 10 taon na ang nakalilipas sa pantalan ng Cebu. Mahigpit siyang niyakap ni Leandro noon habang umiiyak. Maghihintay ako, Cora. 3 taon lang ito.
Pagkatapos ay itatayo natin ang klinik ng mga pangarap natin. Bulong nito habang inaabot sa kanya ang thermos na puno ng mainit na tubig. Ang init ng tubig na iyon ang naging sandigan niya sa malalamig na gabi sa Dubai. Ngunit paano naging 10 taon ang 3 taon? At paano naging yelo ang init ng pagmamahal ng kanyang asawa? Ngunit sa bawat patak ng luha, may bagong lakas na sumisibol sa kanyang dibdib. Ang lungkot ay dahan-dahang napalitan ng matinding pagdududa. Kung peking pirma ang nasa dokumento ng annulment, ano pa ang mga kasinungalingang itinago sa kanya? Hindi siya pwedeng umalis na lamang ng ganoon kadali. Hindi niya hahayaang mapunta kay Celeste ang lahat ng walang laban. Kinabukasan, nagpasya si Cora na bumalik sa klinik. Nagsuot siya ng simpleng sombrero at salamin upang hindi agad mapansin ng marami. Pumasok siya bilang isang ordinaryong pasyente upang magmasid. Ang klinik ay abala, puno ng mga taong naghihintay. Sa gilid ng silid ng mga record, nakita niya si Mang Ambo, ang matapat na matandang tagapag-ingat ng mga dokumento na nakasama pa niya bago siya umalis patungong Dubai. Nang mapansin ni Mang Ambo si Cora, halos mabitawan nito ang hawak na folder. Nanlaki ang mga mata ng matanda, ngunit mabilis nitong pinigilan ang sarili na sumigaw. Lumingon-lingon ito sa paligid bago mabilis na hinila si Cora sa isang madilim at tahimik na sulok ng silid ng mga record. Mula sa kanyang bulsa, kumuha si Mang Ambo ng isang maliit na supot ng papel na naglalaman ng mainit na puto-maya at sikwati. "Salamat sa Diyos at pumalik ka, Ma'am Cora," bulong ng matanda, habang nanginginig ang kanyang boses sa takot at tuwa. Ang klinik na ito ay nabubuhay sa bawat patak ng pawis mo sa ibang bansa. Ngunit marami nang nagbago rito. Mag-iingat ka kay Celeste. Mang Ambo, may alam ba kayo tungkol sa mga dokumento rito? Bakit parang iba ang takbo ng klinik? Tanong ni Cora. Bumuntong hininga si Mang Ambo. Ang kanyang muka ay napuno ng lungkot. Yan nga ang nais kong sabihin sa'yo. Si Sir Leandro, hindi na siya halos nag-opera rito. May isang hindi kilalang doktor ang palihim na pumapasok sa pinto sa likod ng operating room tuwing may malaking operasyon. At ang digital password ng mga record ng pasyente, pinalitan lahat ni Celeste noong nakaraang buwan. Ang impormasyong iyon ay tila isang malakas na sampal kay Cora. Isang estrangerong doktor? Bakit hindi nag-opera si Leandro? Bago pa siya makapagtanong pa, narinig niya ang boses ni Celeste sa labas ng silid. Upang hindi mapahamak si Mang Ambo, lumabas si Cora at naglakad diretso sa opisina ni Celeste. Nang pumasok siya ng walang katok, nagulat si Celeste, ngunit agad ding naging kalmado ang mukha nito. "Cora, hindi ko alam na mahilig ka palang maglakad-lakad ng walang paalam," nakangiting sabi ni Celeste habang tinitingnan ang kanyang mga kuko. "Sinasabi ko sa'yo, napakatagal mong nawala. Kailangan ni Leandro ng isang tunay na babae sa tabi niya, hindi isang makina na nagpapadala lang ng pera mula sa malayo." Kumuha si Celeste ng isang papel at inilagay ito sa lamesa. "Ito ang financial report. Ang lahat ng perang ipinadala mo ay nakatala rito bilang bayad sa utang, hindi bilang puhunan. Wala kang share sa clinic na ito, Cora." Habang nagsasalita si Celeste, napansin ng mga mata ni Cora ang isang bagong aprobadong invoice para sa mga kagamitan sa ibabaw ng lamesa. Sa ibaba nito ay may lagda na may 2 guhit. Ang lagdang katulad ng nasa pekeng annulment paper. Palihim na kinuha ni Cora ang kanyang telepono at mabilis na kinuhanan ng larawan ang dokumento habang abala si Celeste sa pagsasalita. "Kung ganoon ang tingin mo, Celeste, magkakaalaman tayo," malamig na sabi ni Cora bago tumalikod at lumabas. Hindi na bumalik si Cora sa kanyang maliit na kwarto sa malayo. Naghanap siya ng isang maliit na boarding house na malapit sa klinik, kung saan maaari niyang bantayan ang bawat galaw ni na Celeste at Leandro. Ang kanyang puso ay puno ng determinasyon na alamin ang buong katotohanan. Nang sumapit ang gabi,
Sinundan ni Cora si Leandro nang lumabas ito ng klinik. Hindi ito sumakay ng kotse, kundi naglakad patungo sa isang madilim at malayong botika. Sumunod si Cora. Nagtago sa anino ng mga poste. Sa loob ng butika, nakita ni Cora si Leandro na lumapit sa counter. Nang iabot nito ang pera sa parmasyutiko upang bumili ng isang botelya ng gamot na kung tawagin ay beta blockers. Nanginginig ng napakalakas ang kanyang kamay. Isang panghinginig na tila hindi niya kayang pigilan kahit anong pilit niya. Nanigas si Cora sa kanyang kinatatayuan. Ano ang nangyayari sa kanyang asawa? Ang dokumentong ito ay walang silbi, Cora. Isang mababaw, ngunit napakasamang palsipikasyon. Tumingin ng diretso si Attorney David, ang matandang abogado na matagal ng kaibigan ng pamilya ni Cora, habang itinutulak ang kanyang salamin sa mata. Nakaupo sila sa isang tahimik na sulok ng kapihan sa tapat mismo ng klinik. Ang papel ng annulment na hawak ni Cora ay nakalatag sa ibabaw ng lamesa sa tabi ng kanyang tasa ng lumalamig na kape. Tila isang lason na dahan-dahang sumisira sa kanyang huling natitirang tiwala sa kanyang nagdaang buhay. Inilahad ni Attorney David ang mga dahilan habang sinusuri ang mga pirasong papel na nagpapakita ng pagsusuri sa sulat kamay. Ang tatak ng notaryo publiko na nakalagay dito ay hindi rehistrado sa Cebu. At ang pangalan ng law firm na nakalagay sa itaas? Matagal na silang nagsara bago pa man ipadala ang dokumentong ito sa iyo sa Dubai. Walang anumang record ng pagpapawalang bisa ng inyong kasal sa korte ng Cebu, Cora. Ang pirma ni Leandro dito, bagaman kahawig ng kanya, ay halatang sadyang ginaya lamang ng ibang tao. Isa, mariing napapikit si Cora, pilit na pinipigilan ang luha na muling pumatak sa kanyang mga pisingi. Ang kanyang puso ay napuno ng pinaghalong galit at kaluwagan. Hindi siya itinapon ni Leandro. Hindi ninais ng kanyang asawa na wakasan ang kanilang pagsasama. Ang lahat ng ito ay serya ng mga kasinungalingan na binuo ni Celeste upang ilayo siya sa Cebu, upang panatilihin siyang nagtatrabaho sa ibang bansa, tulad ng isang alipin na nagpapadala ng bilyon-bilyong piso para sa kanyang sariling pakinabang. Ang taong itinuturing niyang kapatid ay ang mismong dambuhala na sumisira sa kanyang tahanan. Matapos ang pagpupulong kay Attorney David, nagpasya si Cora na pumunta sa kanilang lumang bahay. Alam niyang sa mga oras na ito ay abala si Leandro sa kanyang klinik. Ginamit niya ang kanyang lumang susi na palagi niyang itinatago sa loob ng kanyang bag sa loob ng 10 taon. Ang susing iyon ay may kaunting kalawang na. Ngunit nang ipasok niya ito sa trangka, narinig niya ang mahinang tunog ng pagkakabukas ng pinto. Nang pumasok siya, sinalubong siya ng katahimikan at ng malamig na hangin ng isang bahay na tila walang buhay. Walang bakas ng isang babaeng nakatira doon. Walang mga gamit si Celeste. Walang mga mamahaling pabango sa banyo at walang mga magagarang damit sa sala. Ang bahay ay nababalutan ng manipis na alikabok. Tila ba si Leandro ay nabubuhay doon na parang isang anino sa sarili niyang tahanan. Ngunit nang pumasok si Cora sa kanyang dating silid, napansin niyang wala na ang kanilang malaking larawan sa kasal na dating nakasabit sa dingding. Hinanap niya ito at natagpuan sa loob ng bodega sa ilalim ng hagdanan. Maingat na nakabalot sa isang lumang kumot upang hindi mabasag ang salamin. Dito, naramdaman ni Cora ang matinding kirot. Bakit itinago ni Leandro ang larawang ito kung hindi naman siya ang nagnais ng hiwalayan? Naglakad si Cora patungo sa maliit na salid-aklatan ni Leandro sa loob ng bahay. Doon, sa ibabaw ng kanyang lamesa, ay may mga papel ng kanyang mga huling isinulat na panangaliksik para sa mga medical na journal. Kinuha ni Cora ang mga ito at tiningnan ang mga lagda ni Leandro sa bawat pahina isa. Ang kanyang tunay na pirma ay malinis, dinalian, ngunit walang 2 guhit sa ilalim. Ang 2 guhit na nakita niya sa invoice ng klinik at sa peking papel ng annulment na katatapos lang suriin ng abogado. Habang pabalik siya sa silid upang umalis,
Napatingin si Cora sa dulo ng closet ni Leandro. May isang pamilyar na kulay ang kanyang nakita. Hinila niya ito at naramdaman ang lambot ng lana. Ito ang lumang asul na sweater na kanyang niniting para kay Leandro noong huling Pasko bago siya umalis patungong Dubai. Kupas na ang kulay nito at may kaunting tasta sa manggas. Ngunit ito ay maayos na nakasabit at amoy gamit na gamit pa rin. Isang pabango na pamilyar kay Cora. Doon, naramdaman ni Cora ang matinding kirot sa kanyang puso. Mahal pa rin ba siya ni Leandro? O ang kanyang asawa ay biktima rin ng parehong lason na binuo ni Celeste? Tiningnan muli ni Cora ang kopya ng packing annulment. Napansin niya ang petsa ng pagkakagawa nito. 15 ng Oktubre, 2 taon na ang nakalilipas. Biglang nanlamig ang kanyang buong katawan habang inaalala ang kanyang mga transaksyon sa bangko. Iyon ang eksaktong araw kung kailan siya nagpadala ng kanyang pinakamalaking remittance mula sa Dubai. Halos kalahating ₱1,000,000 na ayon kay Celeste ay gagamitin para sa paunang bayad sa isang bagong X-ray machine ng clinic. Sa bawat oras na nagpapadala siya ng malaking halaga ng pera, gumagawa si Celeste ng paraan upang sirain ang kanyang ugnayan kay Leandro upang hindi siya magtangkang bumalik. Ginamit ni Celeste ang kanyang pananabik sa pamilya bilang sandata laban sa kanya. Dala ang matibay na ebidensya ng palsipikasyon. Lumabas si Cora ng bahay, isa. Ngunit nang buksan niya ang pintuan patungo sa labas, sinalubong siya ng malakas na kulog at ng biglang pagbuhos ng ulan ng Cebu. At doon, sa gitna ng basang damuhan, nakatayo si Leandro, isa. Basang-basa ang kanyang buong katawan, nakatitig kay Cora nang may pinaghalong galit, lungkot at gulat. Ang kanyang kanang kamay na nasa loob ng bulsa ng kanyang jacket ay nanginginig ng napakalas. Tila ba sinusubukan niyang pigilan ang kanyang sarili sa tuluyang pagbagsak? Anong ginagawa mo rito, Cora? Sinabi ko nang huwag mo nang pakialaman ang buhay ko. Ang kanyang boses ay gumaralgal sa gitna ng ingay ng ulan, puno ng pait at takot, na tila ba ang kanyang pinakamalaking sikreto ay dahan-dahang nabubunyag sa harap ng kanyang asawa. Ang tunog ng susi na pinihit sa seradura sa kalakunaan ng gabi sa loob ng silid ng mga record at ang sinag ng flashlight na dahan-dahang gumuhit sa matatayog na istante ng mga dokumento. Sa tulong ni Mang Ambo na lihim na nag-iwan ng bukas na pinto sa likod ng klinik, matagumpay na nakapasok si Cora sa lumang silid arhibo isa. Ang buong espasyo ay madilim at malamig. May kakaibang amoy ng lumang papel, alikabok, at antiseptic na pamilyar sa kanya isa. Dito siya nagsimula noong bago siya umalis patungong Dubai. Noong ang klinik ay isa pa lamang maliit na pangarap na pinag-uusapan nila ni Leandro habang naghahati sa isang pirasong tinapay isa. Dahan-dahan siyang naglakad. Tanging ang mahinang liwanag ng kanyang telpono ang nagsisilbing gabay sa madilim na pasilyo. Ang kanyang puso ay mabilis ang tibok. Hindi lamang dahil sa takot na mahuli, kundi dahil sa katotohanang unti-unti na niyang hinahawakan ang mga piraso ng panlilinlang na sumira sa kanyang buhay. Naupo si Cora sa harap ng lumang computer sa sulok ng silid. Ipinasok niya ang kanyang dating login credentials bilang administrator. Isang matinding kaba ang kanyang naramdaman nang makitang gumana ang system, isang malaking kapabayaan ni Celeste na hindi burahin ang kanyang access sa database matapos ang 10 taon. Ginamit ni Cora ang kanyang karanasan bilang Chuen Vien Quan Li Ho Soyite sa Dubai upang mabilis na hanapin ang mga nakatagong folder. Inihambing niya ang opisyal na iskedule ng mga operasyon ni Leandro sa listahan ng mga binayarang bill ng insurance at mga surgical registry, isa. Isang malaking anomalya ang lumitaw sa screen. Sa loob ng huling 3 buwan, mayroong 12 malalaking operasyon kung saan si Leandro ang nakatalang surgeon. Ngunit sa parehong oras ayon sa digital log ng lobby, si Leandro ay wala sa loob ng gusali o di kaya ay nasa kanyang opisina lamang. May mga oras pa na may 2 magkaibang operasyon sa magkaibang operating room sa eksaktong parehong segundo na parehong may pangalan ni Leandro
bilang pangunahing surgeon. Nanginig ang kanyang kamay sa ibabaw ng mouse ng computer. Hindi na ito simpleng panloloko sa kanya bilang asawa o pagnanakaw ng kanyang pera. Ito ay isang kriminal na gawain na naglalagay sa panganib sa buhay ng mga pasyente. Ang pangarap na itinayo niya sa pamamagitan ng kanyang dugo at pawis sa Dubai ay ginagamit na ngayon para sa isang mapanganib na krimen. Biglang may narinig siyang mabibigat na yabag sa pasilyo. Ang tunog ng mga sapatos ng gwardiya na papalapit. Natataranta, mabilis na pinatay ni Cora ang monitor at pumasok sa ilalim ng kanyang lumang lamesang kahoy. Mahigpit niyang niyakap ang isang makapal na folder ng mga pasyente sa kanyang dibdib. Pinipigilan ang kanyang paghinga habang ang sinag ng flashlight ng gwardiya ay dumaan sa salamin ng pinto ng silid. Habang nakayuko sa madilim na ilalim ng lamesa, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang maliit na ukit sa ilalim ng kahoy. Hinawakan niya ito ng maigi. Ito ang ukit na ginawa nila ni Leandro noong unang taon ng klinik. Ang kanilang mga inisyal na C+L na napapalibutan ng isang maliit na puso. Ang alaala ng kanilang lumang pag-ibig na nakatago sa ilalim ng lamesa ng isang klinik na puno ngayon ng kasinungalingan ay nagdulot ng matinding sakit sa kanyang dibdib. Napayak siya ng tahimik sa dilim habang nararamdaman ang lamig ng sahig at ang sarili niyang takot. Nang umalis ang gwardiya, dahan-dahang lumabas si Cora. Sa liwanag ng kanyang telepono, binuksan niya ang folder na kanyang hawak. Ito ay record ng isang mahirap na pasyente na sumailalim sa operasyon sa puso dahil sa aneurysm. Sa orihinal na papel na dokumento, may bakas ng buradong pirma ng tunay na surgeon at sa ibabaw nito ay may nakadikit na digital printout ng pirma ni Leandro. Nilagyan ito ng watermark ng pag-apruba ni Celeste. Mabilis na kinuha ni Cora ang kanyang telepono upang kuhanan ng larawan ang bawat pahina ng folder bilang ebidensya. Ngunit bago pa niya matapos ang huling pahina, nakarinig siya ng paghinto ng mga yabag sa tapat mismo ng pinto ng silid arkibo. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas, at ang matalim na boses ni Celeste ay umalingaw-ngawmul. May narinig ako sa dulo ng pasilyo, Ma'am Celeste. Doon yata nanggaling ang tunog, ang malakas na kalansing ng mga bakal na lalagyan ng mga kagamitang medikal ay umalingaw-ngaw mula sa direksyon ng kabilang gusali. Sa loob ng madilim na silid arkibo, naramdaman ni Cora ang mabilis na paghakbang ng gwardiya at ni Celeste papalayo sa pintuan upang tingnan ang pinagmulan ng ingay. Alam ni Cora sa kanyang puso na iyon ay gawa ni Mang Ambo upang iligtas siya mula sa tiyak na kapahamakan. Humahango siyang lumabas mula sa kanyang pagkakatago sa ilalim ng lamesa. Mabilis niyang isinukbit ang kanyang bag na naglalaman ng mga nakuhang dokumento ng pasyente at tumakbo palabas ng klinik gamit ang pinto sa likod na sinadyang iwanang nakabukas ng matanda. Nang maramdaman niya ang malamig na hangin ng gabi ng Cebu sa kanyang muka, doon lamang siya nakahinga ng maluwag, bagaman ang kanyang dibdib ay patuloy na sumasakit sa matinding kaba. Ngunit hindi siya sumuko. Hindi siya bumalik sa kanyang tinutuluyan upang magtago. Naghintay si Cora sa anino ng mga puno sa tapat ng klinik hanggang sa lumalim ang gabi, hanggang sa umalis ang huling gwardiya sa kanyang shift at hanggang sa maiwan na lamang ang nag-iisang liwanag sa bintana ng silid ni Leandro sa ikalawang palapag. Pumasok si Cora sa gusali ng tahimik. Umakyat siya sa hagdanan at dahan-dahang binuksan ang opisina ni Leandro ng walang katok. Bago pa man makapagsalita ang kanyang asawa, mabilis niyang nilapitan ang pinto at inilock ito mula sa loob. Cora, ano bang ginagawa mo rito? Lumabas ka! Galit na sabi ni Leandro, habang mabilis na inilalagay ang kanyang kanang kamay sa malalim na bulsa ng kanyang Amerikana upang ikubli ito. Nilapitan siya ni Cora nang walang takot. Malakas niyang inihagi sa ibabaw ng kanyang lamesang salamin ang makapal na folder ng mga pasyente na kanyang nakuha mula sa silid arkibo. Plano mo bang magpanggap na bayaning doktor habang buhay, Leandro? Sabihin mo sa akin, sino ang nag-opera sa pasyenteng ito nung nakaraang linggo habang ikaw ay wala rito?
Sino ang gumamit ng pangalan mo upang pumatay ng tao sa loob ng operating room ng klinik na ito? Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at pait. Isang mamahaling ballpen ang nalaglag mula sa gilid ng lamesa dahil sa lakas ng pagbagsak ng folder. Gumulong ito sa makintab na ibabaw ng salamin bago nalaglag sa sahig at nag-iwan ng isang nakatutuling na katahimikan sa pagitan nilang dalawa. "Umalis ka na, Cora. Wala kang alam!" Pasigaw na tugon ni Leandro. Sinubukan niyang abutin ang isa pang pluma sa ibabaw ng lamesa upang pumirma sa isang dokumentong nakalatag. Nais niyang patunayan na normal ang kanyang mga kamay at kaya pa niyang sumulat. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang mga daliri sa ibabaw ng pluma, nagsimula ng manginig ng napakalakas ang kanyang kamay. Ang panginginig ay mabilis na kumalat sa kanyang buong bisig. Tila ba may sariling buhay ang kanyang mga kalamnan na ayaw sumunod sa kanyang utak. Ang pluma ay tumalbog mula sa kanyang mga daliri at muling nalaglag sa sahig. Hindi na ito maitatago ni Leandro. Napasandal siya sa kanyang malaking upo ang katad habang ang kanyang nanginginig na kanang kamay ay patuloy na sumasayaw sa hangin. Walang kontrol, walang lakas. Nang hina ang mga tuhod ng kanyang asawa, dahan-dahan siyang nadulas mula sa upuan patungo sa malamig na sahig ng opisina. Niyakap niya ang kanyang nanginginig na kanang kamay gamit ang kanyang kaliwang kamay, habang ang kanyang mga balikat ay nagsimulang yumugyog sa tahimik at basang pag-iyak. "Wala na, Cora. Wala na ang mga kamay na minahal mo. Wala na ang surgeon na pinaglaanan mo ng 10 taon ng pagpapakasakit sa ibang bansa." Bulong niya sa gitna ng kanyang mga hikbi, punong-puno ng matinding hiya. "Isang baldado na lamang ako ngayon. Isang walang silbing doktor na hindi man lang kayang humawak ng ballpen." Pinanood ni Cora ang kanyang asawa na nakalugmok sa sahig. Ang lahat ng galit, ang lahat ng pait ng pagkakanulo, at ang matinding hinanakit na kanyang inipon sa kanyang puso sa loob ng 10 taon ng pag-iisa sa Dubai ay tila natunaw sa loob ng isang saglit. Ang lalaking nakatayo sa harap ng mga spotlight kanina, ang lalaking inaakala niyang nagtaksil sa kanya, ay isa lamang palang durog at takot na tao. Hindi siya umalis. Sa halip, dahan-dahan siyang lumapit at lumuhod sa malamig na sahig sa tabi ni Leandro. Inabot niya ang kanyang mga kamay at marahang hinawakan ang nanginginig na kamay ng kanyang asawa. Bagaman sinusubukan ni Leandro na bawiin ito dahil sa hiya, hinawakan ito ni Cora ng mas mahigpit. Iniangat niya ang nanginginig na kamay na yon at inilapat sa kanyang sariling pisngi, tulad ng ginagawa niya noong magkasama pa sila bago siya umalis patungong Dubai. "Bakit hindi mo sinabi sa akin, Leandro? Bakit mo hinayaang mag-isa ka sa dilim na ito?" Bulong ni Cora habang basang-basa ang kanyang sariling mga mata ng luha. Tumingala si Leandro. Ang kanyang muka ay basang-basa rin ng luha. "Dahil natatakot ako, Cora. Natatakot akong makita mo akong ganito. Isang pabigat, isang bigong lalaki." "At si Celeste?" "Sinabi niya sa akin na gagamitin niya ang perang ipinapadala mo upang palihim na magbayad sa pinakamagagaling na surgeon na gagawa ng mga operasyon sa ilalim ng aking pangalan. Habang naghahanap kami ng lunas sa ibang bansa, sinabi niya sa akin na ginagawa niya ito para protektahan ang ating klinik at ang aking pangalan. Naniwala ako sa kanya dahil wala akong ibang mapagpipilian." Napatingin si Cora sa ibabaw ng lamesa at nakita ang isang maliit, bakanteng botelya ng beta blockers na nakatago sa likod ng kanyang computer. "Uminom ka ba nito ng labis upang pigilan ang panghinginig?" Tanong ni Cora. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala bilang isang medical na profesional. Tumango si Leandro sa takot. "Sinubukan kong uminom nito upang makasulat man lang ng mga reseta at pumirma ng mga papel. Ngunit lalo lamang nitong pinapalala ang tibok ng aking puso. Pakiramdam ko ay mamamatay ako sa bawat oras na sinusubukan kong magpanggap." Inihayag ni Leandro ang pinakamasakit na bahagi na nagpabago sa kanyang buong paniniwala. At higit sa lahat, may mga recording si Celeste.
Pinatugtog niya sa akin ang mga mensahe mo mula sa Dubai. Narinig ko ang sarili mong boses, Cora. Sinabi mo sa kanya na nagsisisi ka na nagpakasal ka sa isang mahina at bigong doktor na hindi man lang kayang buhayin ang kanyang sarili nang walang tulong mo. Sinabi mo na nahihiya ka sa akin at ayaw mo nang bumalik sa Cebu upang mag-alaga ng isang baldado. Yan ang dahilan kung bakit ako pumirma sa mga papeles, para hayaan siyang pamahalaan ang lahat. Naniga si Cora sa matinding gulat at kilabot. Leandro, kailanman ay wala akong sinabing ganoon sa kanya. Wala akong ipinadalang ganoong mensahe. Sa labas. Alam kong may nakapasok dito. Hanapin ninyong mabuti. Ayaw ko nang bumalik sa Cebu para mag-alaga ng isang baldado. Ang sariling boses ni Cora ay umalingaw-ngaw mula sa lumang cellphone ni Leandro. Tunog, malamig, malupit, at walang puso. Sa loob ng maliit at masikip na kwartong inuupahan ni Cora malapit sa klinik, ang boses na iyon ay tila isang multo mula sa nakaraan na sumira sa kanilang pagsasama. Naupo si Leandro sa isang lumang upuang kahoy sa tabi ng bintana, habang dahan-dahang umiinom ng tubig mula sa lumang pilak na thermos ni Cora. Masakit para sa kanya ang marinig muli ang recording na yon. Ngunit ngayon, nakikita niya ang galit at gulat sa mukha ng kanyang asawa habang nakikinig. Leandro, kailanman ay hindi ko sinabi ang mga salitang yan sa iyo, bulong ni Cora, habang pilit na pinapakalma ang kanyang nanginghinig na boses. Ang boses ay sa akin, oo. Ngunit ang mga salita, hindi ganyan ang pagkakasunod-sunod ng aking sinabi. Sinuportahan ni Cora ang kanyang hinala sa pamamagitan ng pagsusuri sa bawat hinto at paghinga sa audio. May mga hindi natural na pagbutol sa pagitan ng mga salitang baldado at Cebu, isa. Biglang naalaala ni Cora ang mga mahahabang tawag ni Celeste noong nasa Dubai pa siya, isa. Madalas tumawag si Celeste sa kanya sa gabi, nagtatanong kung kumusta ang kanyang buhay at humihingi ng mga detalye tungkol sa kanyang nararamdaman para kay Leandro, isa. Naalala ko na, sabi ni Cora. Lumalalim ang kanyang galit. Tinatanong niya ako kung natatakot ba ako na baka magkasakit ka o maging baldado balang araw habang malayo ako. Ang sagot ko sa kanya noon, ayaw ko nang manatili sa Dubai. Gusto ko nang bumalik sa Cebu dahil ayaw kong maramdaman ni Leandro na nag-iisa siya kung magkasakit man siya o maging baldado. Pinuto niya ang aking mga sinabi at pinagdikit-dikit ang mga salita. Ang katotohanang ang kanyang pinakamatalik na kaibigan ay may kakayahang gumawa ng ganong klaseng kasamaan upang sirain ang kanilang kasal ay nagdulot ng matinding panginginig sa buong katawan ni Cora. Nakita ni Leandro ang labis na sakit sa mukha ng kanyang asawa. Nais niyang gumaan ang kanyang pakiramdam, ngunit wala siyang magagawa kundi ang bumawi sa kanyang mga pagkukulang. Kumuha siya ng isang hinog na manga mula sa lamesa at isang maliit na kutsilyo. Gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay, sinimula niyang balatan ang manga para kay Cora. Ang kutsilyo ay ilang beses na muntik ng mabitawan, at ang hiwa ay hindi pantay, ngunit hindi siya tumigil. Inilagay niya ang binalatang mangga sa isang plato, at iniabot ito kay Cora. Pasensya ka na, Cora, bulong ni Leandro. Hindi makatingin ng diretso sa kanya isa. Dapat ay naniwala ako sa iyo nung una pa lang. Dapat ay tinanong kita ng direkta. Kinuha ni Cora ang mangga. Ang kanyang puso ay napuno ng init sa kabila ng lahat ng sakit. Ang panginginig ng mga kamay ni Leandro ay hindi na nagdulot sa kanya ng galit, kundi ng labis na pagmamahal at pagnanais na protektahan ito. Kailangan nating patunayan ang ginawa niya, Leandro, sabi ni Cora habang pinupunasan ang kanyang luha. Hindi sapat na alam natin ang totoo. Kailangan natin ng ebidensya. Ginamit ni Cora ang kanyang lumang computer upang i-access ang lumang shared cloud drive nila ni Celeste na ginagamit nila nung bago pa siya umalis patungong Dubai. Sa isang tagong folder ng personal backups, nakita ni Cora ang mga orihinal na audio file na ipinadala niya kay Celeste sa pamamagitan ng Viber, kasama ang mga bersyon na may petsa ng pag-edit, gamit ang isang kilalang audio editing software. Nandito ang lahat ng orihinal na boses ko.
sabi ni Cora, habang mabilis na kinokopya ang mga file sa isang secure na USB drive. Meron din ditong kopya ng draft ng transfer agreement ng clinic. Habang sinusuri ang mga dokumento sa drive, biglang may nakitang bago si Leandro na ikinagulat niya. Isang email confirmation ng appointment para sa darating na Sabado. Cora, tingnan mo ito, sabi ni Leandro, habang nanginginig ang kanyang daliri na nakaturo sa screen. Nakatagdang pirmahan ni Celeste ang pinalakasunduan para sa pagbebenta ng buong clinic sa International Medical Group sa darating na Sabado sa isang 5-star hotel sa Cebu. Ibebenta niya ang lahat sa halagang $5 milyong. Napatitig si Cora sa screen isa. Ang kanyang mithiin na mabawi ang kanyang pera ay naging isang karera laban sa oras upang ihinto ang tuluyang pagsira ni Celeste sa clinic na kanyang binuo gamit ang kanyang buong buhay isa. Kung ayaw niyang pirmahan ang kasunduan, ipakulong ninyo siya sa paratang na pagnanakaw. Mayroon akong sapat na dokumento para magmuhang ginamit niya ang pera mula sa Dubai para umiwas sa buwis. Ang malamig na boses ni Celeste na naguutos sa kanyang abogado sa kabilang linya ng telepono ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid ng administrasyon ng klinik. Narinig ito ni Cora habang nagkukunwaring nag-aayos ng mga lumang gamit niya sa isang kahon sa sulok ng silid. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Hindi lang pala pera ang gustong makuha ni Celeste. Handa rin itong sirain ang kanyang kalayaan gamit ang mga wad na kaso. Ang klinik na pinaliligiran ng amoy ng lavender air freshener na ginagamit ni Celeste upang itago ang amoy ng luma at maruming ospital ay tila naging isang malaking bitag. Habang abala si Celeste sa kanyang tawag sa kabilang silid, mabilis na isinaksak ni Cora ang kanyang USB drive sa computer ng administrasyon isa. Dahil sa kapabayaan ni Celeste na hindi burahin ang kanyang lumang administrator access, mabilis niyang kinopya ang mga lihim na dokumento ng pakikipagtransaksyon ni Celeste sa kinatawan ng International Medical Group. Nakita niya ang mga draft ng bilihan, ang mga bank account kung saan ililipat ang pera at ang mga wad na dokumento ng paglilipat ng pagmamay-ari ng lupa ng klinik na orihinal na pagmamay-ari ng pamilya ni Leandro isa. Ginamit ni Celeste ang isang peking Special Power of Attorney, SPA, na pinalabas na nilagdaan ni Leandro noong panahong dinala niya ito sa isang pribadong ospital sa probinsya para sa kanyang sakit isa. Bago pa matapos ang kanyang pagkopya, narinig ni Cora ang isa pang marahas na pag-uusap ni Celeste mula sa kabilang silid. Sa pagkakataong ito, kausap niya si Dr. Jojo, isa sa mga batang surgeon na palihim na binabayaran ng klinik upang mag-opera ng walang lisensya. Hindi na ako mag-opera, Celeste. Halos mamatay ang pasyente ko noong Martes dahil sa impeksyon pagkatapos ng operasyon. Galit na sigaw ni Dr. Jojo sa kabilang linya na naririnig ni Cora dahil naka-speakerphone si Celeste habang abala sa pagpili ng mga mamahaling hikaw. At bakit kailangang pangalan pa rin ni Dr. Leandro ang ilagay ko sa opisyal na record ng operasyon? Labag ito sa batas. Huwag kang magmalinis, Jojo. Malamig na sagot ni Celeste habang nakatitig sa salamin. Binayaran kita ng malaki. Kung hihinto ka ngayon, titiyakin kong mawawalan ka ng lisensya bago ka pa man magsimula ng sarili mong klinika. Pirmahan mo ang record gamit ang digital signature ni Leandro at tapusin mo ang huling operasyon bukas. Iyon ang huling kailangan natin para makumpleto ang valuation ng clinic bago ang bentahan ngayong darating na Sabado. Nanginig si Cora sa narinig. Hindi lamang ito pagnanahaw ng ari-arian. Ito ay malawakang panloloko sa medisina na naglalagay ng mga buhay sa bingit ng kamatayan isa. Nagpasya si Cora na pumunta sa charity ward ng clinic upang hanapin ang pasyenteng binanggit ni Dr. Jojo isa. Doon, sa isang sulok ng mainit at walang bentilasyong silid, nakita niya ang isang 18 taong gulang na binata, si Noel, na namimilipit sa sakit. Ang kanyang tiyan ay namamaga at pula, isang malinaw na sintomas ng malalang impeksyon pagkatapos ng operasyon sa appendix, isa. Ang kanyang ina na si Aling Maria
ay nakaupo sa tabi ng kama, walang tulog, at patuloy na nagdarasal habang hinahawakan ang isang lumang rosaryo. Nang makita si Cora na may suot na stethoscope, agad na tumayo si Aling Maria at hinawakan ang kanyang kamay. Umiiyak ang matanda habang nagmamakaawa. "Doktora, pakiusap. Tulungan ninyo ang anak ko. Sabi po ni Ma'am Celeste, napakahirap daw po ng operasyon, pero iniligtas siya ni Dr. Leandro. Napakabuting tao po ni Dr. Leandro. Kahit wala kaming sapat na pera, tinanggap niya kami. Utang po namin ang buhay ng anak ko sa kanya." Naninig ang puso ni Cora. Ang pasasalamat ng isang mahirap na ina ay tila isang matalim na kutsilyo na sumasaksak sa kanyang konsensya. Ang kabutihang loob na pinaniniwalaan ng ina ay isang malaking kasinungalingan na binuo upang pagtakpan ang kapabayaan ng mga doktor na walang sapat na karanasan. Habang si Leandro ay walang kaalam-alam na ang kanyang pangalan ay ginagamit para sa krimeng ito. Napatitig si Cora sa binata isa. Napagtanto niya ang kanyang mahirap na sitwasyon. Kung ibubunyag niya ang katotohanan upang ibagsak si Celeste, kailangan niyang ilabas ang mga pekeng record na may pangalan ni Leandro isa. Masisira ang pangalan ng kanyang asawa. Maaring matanggalan ito ng lisensya at makukulong isa. Ngunit kung tatahimik siya para protektahan si Leandro at ang kanyang sariling perang ipinadala mula sa Dubai, mamamatay ang mga pasyenteng tulad ni Noel sa ilalim ng kutsilyo ng mga hindi kwalipikadong doktor isa. Ito ang pinakamahirap na pagpili na kailangan niyang gawin bilang isang propesyonal sa kalusugan at bilang isang asawa. Sa sulok ng mesa ng pasyente, nakita ni Cora ang kopya ng clinical sales agreement na iniwan ng assistant ni Celeste. May isang sugnay doon na nagpapakita na sa loob ng 5 taon pagkatapos ng pagbebenta, si Leandro ang mananatiling chief surgeon upang mapanatili ang mataas na halaga ng clinic. Isang garantiya na alam ni Celeste na hindi mangyayari dahil sa sakit ni Leandro. Gagamitin ni Celeste ang pangalan ni Leandro hanggang sa huling patak ng pakinabang ito bago tuluyang tumakas palabas ng bansa. Habang sinusuri ni Cora ang tiya ni Noel upang mag-isip ng paraan kung paano ito ililipat sa ibang ospital, biglang bumukas ang pinto ng silid. Pumasok si Celeste, kasunod ang 2 gwardiya ng klinik. Tumingin si Celeste kay Cora nang may mapang-aping ngiti. Ang kanyang mga mata ay puno ng tindi at banta. "Gusto mo palang maging bayani ngayon, Cora?" Bulong ni Celeste habang lumalapit. Ang kanyang boses ay puno ng lason. "Sige, ibunyag mo ang lahat. Ngunit tandaan mo, kapag sumabog ang balitang ito, ang asawa mo ang unang makukulong dahil ang pangalan niya ang nasa lahat ng dokumentong ito. Tingnan natin kung makakaligtas si Leandro kapag nalaman ng buong Cebu na siya ang pumatay sa mga pasyenteng ito." Ang mga kampana ng lumang simbahan ng Basilica del Santo Niño sa Cebu ay mabagal na tumutunog sa hapon, habang si Cora ay nakatayo sa ilalim ng anino ng estatwa ni San Jose. Naghihintay siya sa isang desisyon na maaaring magbago sa buhay ng maraming tao. Isa. Ang malamig at tahimik na simoy ng hangin sa loob ng simbahan na may amoy ng kandila at insenso ay nagbigay sa kanya ng panandaliang kapayapaan sa gitna ng nagbabadyang unos. Isa. Ilang sandali pa pumasok si Dr. Jojo sa simbahan. Ang batang surgeon ay halatang balisa. Patingin-tingin sa kanyang likod, tila ba may sumusunod sa kanya isa? Nang makita si Cora, mabilis siyang lumapit at naupo sa tabi nito sa mahabang upuang kahoy. "Salamat at tumarating ka, Dr. Jojo," mahinang sabi ni Cora isa. "Natatakot ako, Ma'am Cora," bulong ng bata, nanginginig ang kanyang boses. "Kung malalaman ni Celeste na kausap kita, sisirain niya ang karera ko bago pa man ito magsimula." "Hindi ka ba natatakot para kay Noel?" tanong ni Cora habang ipinapakita ang larawan ng binata sa kanyang telepono na namumula ang tiyan dahil sa impeksyon. Siya ay 18 taong gulang pa lamang. Kung hindi natin siya ililipat sa ibang ospital at ihihinto ang kabaliwan ni Celeste, mamamatay ang batang yan sa ilalim ng kutsilyo mo. At ang pangalang makakasuhan ng pagpatay
ay hindi lamang sayo, kundi kay Leandro rin. Napatakip ng muka si Dr. Jojo at tahimik na umiyak sa loob ng simbahan isa. Ang kanyang konsensya ay tuluyang gumuho. Wala akong intensyon na manakit ng pasyente, ma'am. Ngunit tinatakot ako ni Celeste. Sabi niya, may hawak siyang mga dokumento na magpapatunay na nag-opera ako ng walang sapat na lisensya sa klinik. Ipinapadala niya sa ACNI ang mga banta na ito araw-araw sa Viber. Inilabas ni Dr. Jojo ang kanyang telpono at ipinakita kay Cora ang mga banta ni Celeste. Ito ang ebidensyang kailangan ni Cora. Ang patunay na si Celeste ang utak sa likod ng malawakang panloloko at blackmail. Ibigay mo sa akin ang mga screenshot na ito, Jojo. Sa tulong ni Attorney David, ipagtatanggol ka namin sa medical board bilang biktima ng pananakot. Pagtiyak ni Cora, habang hinahawakan ang balikat ng bata upang bigyan ito ng lakas. Matapos ang pakikipagtagpo kay Dr. Jojo, nagtungo si Cora sa opisina ng Department of Health, DOH, sa Cebu, upang makipagkita kay Dr. Jose Ramirez, isa. Si Dr. Ramirez ay isang kilalang opisyal na may mataas na integridad at hindi kailanman nasuhulan ng pera, isa. Inilatag ni Cora ang kanyang mga nakuhang ebidensya sa lamesa, ang digital logs ng operating room na nagpapakita ng magkakasabay na operasyon sa ilalim ng pangalan ni Leandro, ang mga orihinal na sulat kamay na logbook na nakuha sa tulong ni Mang Ambo, at ang mga screenshot ng pananakot ni Celeste kay Dr. Jojo. Naningkit ang mga mata ni Dr. Ramirez habang sinusuri ang mga dokumento. Napakalaking insulto nito sa aming propesyon, Cora. Gagamitin ang pangalan ng isang mahusay na surgeon upang pagtakpan ang mga hindi kwalipikadong doktor para lamang sa pera? Hindi ko hahayaang matuloy ang bentahang ito. Magpapadala ako ng isang team para sa biglaang inspeksyon sa araw ng Sabado, sa mismong hotel kung saan magaganap ang pirmahan. Bumalik si Cora sa kanyang maliit na boarding room na malapit sa klinik. Doon, naghihintay si Leandro. Ang kanyang asawa ay nakaupo sa tabi ng bintana habang nakikinig sa tunog ng ulan na pumapatak sa bubong na yero. Nakuha ko na ang suporta ng DOH, Leandro, sabi ni Cora habang umuupo sa tabi niya. Ngunit kailangan natin ang iyong opisyal na pahayag. Kailangan mong aminin ang iyong sakit upang mapawalang bisa ang lahat ng operasyong ginawa sa ilalim ng pangalan mo. Tumango si Leandro. Kumuha siya ng isang papel at pluma. Ginamit ni Leandro ang kanyang nanginginig na kamay upang lagdaan ang kanyang pahayag. Isa. Ang kanyang kamay ay nanginginig pa rin ng napakalakas, dahilan upang maging tabingi ang mga letra. Ngunit ang kanyang mga mata ay maliwanag at matatag. Ang pinakatapat at pinakamatapang na tingin ni Leandro sa loob ng 10 taon ng kadiliman. Ito ang kanyang paraan upang bawiin ang kanyang karangalan, hindi bilang isang sikat na surgeon, kundi bilang isang tapat na tao. Niyakap siya ni Cora mula sa likod. Alam niya na sa pag-aming ito, maaring mawalan sila ng pera. Maaring magkaroon ng malaking iskandalo. Ngunit sa wakas, ay nabawi na nila ang kanilang mga kaluluwa mula sa kadiliman ng kasinungalingan. Kinabukasan, araw ng Sabado. Habang naghahanda si Cora at Leandro na sumama sa team ng DOH patungo sa hotel, biglang nanginig ang telepono ni Cora sa kanyang bulsa. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. Alam na ni Celeste ang tungkol sa pakikipagtagpo mo sa health inspector. Inilipat niya ang lugar ng bentahan mula sa hotel patungo sa isang pribadong yate na nakadaong sa pantalan ng Cebu. Nagmamadali silang umalis ngayon din. Napatitig si Cora kay Leandro. Ang oras ay mabilis na tumatakbo. Kailangan nilang marating ang pantalan bago tuluyang makaalis ang yate at makatakas si Celeste kasama ang kanyang mga ninakaw na milyon-milyong dolyar. Ang amoy ng asin, kalawang at krudo sa pantalan ng Cebu ay humalo sa malamig na hangin pagkatapos ng ulan. Mabilis ang paghakbang ni Cora at Leandro. Kasunod si Dr. Ramirez ng Department of Health at si Inspector Ramos
na may suot na simpleng sibilyang kasuotan, ngunit may matigas na anyo ng isang opisyal ng batas. Sa dulo ng dock, nakadaong ang Estrella del Mar, isang marangyang pribadong yate na may puting pintura na kumikinang sa ilalim ng maulap na langit. "Dalya natin," bulong ni Cora habang tinitingnan ang kanyang relo. Ilang minuto na lamang bago ang nakatagdang oras ng pirmahan. Habang papalapit sila sa gangplank ng yate, dalawang armadong gwardiya na nakasuot ng itim na suit ang humarang sa kanila. "Pribadong pagtitipon ito. Hindi kayo pinahihintulutang pumasok," malamig na sabi ng isa sa kanila. Humakbang si Inspector Ramos patungo sa harap at inilabas ang kanyang opisyal na tsapa kasama ang isang papel. "Pulisya ng Cebu. Mayroon kaming search and arrest warrant na inaprubahan ng korte para kay Celeste Alcantara para sa kasong malawakang estafa, falsification of public documents, at panganib sa kalusugan ng publiko. Tumabi kayo kung ayaw ninyong makasuhan ng obstruction of justice." Nang hina ang mga gwardiya at dahan-dahang ibinaba ang kanilang mga kamay. Mabilis na umakyat ang grupo ni Cora sa yate. Pagpasok nila sa loob ng luxury cabin, sinalubong sila ng marangyang disenyo ng mga dingding na gawa sa teakwood, mga cream-colored leather seats, at ang halimuyak ng mamahaling champagne. Isa. Sa gitna ng silid, nakaupo si Celeste sa tapat ng isang malaking lamesang salamin. Katabi ang isang matangkad na banyagang kinatawan ng International Medical Group na si Mr. Henderson. Hawak na ni Celeste ang isang mamahaling gintong pluma na kangiti habang papayong ilapat ang kanyang lagda sa huling pahina ng kasunduan na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. "Hindi matutuloy ang pirmahang ito, Celeste." Ang boses ni Cora ay naging dahilan upang mapatigil ang lahat sa loob ng cabin. Ang baso ng champagne na hawak ng assistant ni Celeste ay muntik ng malaglag. Mabilis na tumayo si Celeste. Ang kanyang muka ay napuno ng matinding gulat. Ngunit agad din itong napalitan ng kanyang pamilyar na mapang-aping ngiti. "Cora? Leandro?" Tumawa ng pilit si Celeste. "Anong kalokohan ito? Paano kayo nakapasok dito? Mr. Henderson, pasensya na kayo sa pagkaantalang ito. Sila ay mga dating kasamahan ko lamang na may kaunting hindi pagkakaunawaan sa pananalapi." "I am sorry, Mr. Henderson, but this woman is a fraud." Mabilis na sabi ni Cora sa wikang Ingles habang inilalagay ang kanyang laptop sa ibabaw ng lamesa. "Ang klinik na sinusubukan niyang ibenta sa inyo ay binuo gamit ang mga wad na dokumento, mga peking pirma, at malawakang panloloko sa medisina na naglalagay sa buhay ng mga pasyente sa matinding panganib." "Huwag kang magsinungaling, Cora!" sigaw ni Celeste. Ang kanyang boses ay nagsimulang gumaralgal sa galit. "Wala kang ebidensya. Ako ang legal na nagmamay-ari ng mga share ng clinic na ito." Mabilis na binuksan ni Cora ang kanyang laptop at hinarap ang screen kay Mr. Henderson at sa kanyang mga abogado. Ito ang opisyal na ulat ng Department of Health. Ipinapakita rito na ang mga operasyong ginawa sa ilalim ng pangalan ni Dr. Leandro sa loob ng huling 6 na buwan ay ginawa ng mga hindi kwalipikadong doktor, habang si Dr. Leandro ay hindi man lamang pumapasok sa operating room. Ito rin ang orihinal na sulat kamay na logbook na nagpapakita ng tunay na kikitain ng klinik, kumpara sa mga pekeng ulat na ibinigay sa inyo ni Celeste upang pataasin ang valuation nito. Inilabas din ni Cora ang audio recording isa. At ito naman ang patunay ng panloloko sa kanyang pamilya. Ginamit niya ang isang audio editing software upang pagdugtong-dugtungin ang aking boses mula sa Dubai upang paniwalain si Leandro na iniwan ko na siya. Upang mapilitan si Leandro na pirmahan ang Special Power of Attorney para sa paglilipat ng lupa isa. Narito ang orihinal na audio file at ang bersyon na may digital timestamp ng kanyang pag-edit. Isa. Napatitig si Mr. Henderson sa screen ng laptop. Pagkatapos ay tumingin sa kanyang mga abogado na mabilis na nagsisuri sa mga dokumentong inilabas ng DOH. Pagkaraan ng ilang sandali, isinara ng abogado ni Mr. Henderson ang kanilang folder at tumayo. "Mr. Henderson, the documents are authentic.
This clinic is a legal and medical liability. We cannot proceed with this transaction. Malamig na pahayag ng abogado. What? Nanlaki ang mga mata ni Celeste. Ang kanyang gintong pluma ay nalaglag mula sa kanyang kamay at gumulong sa sahig. Hindi maaari. Mr. Henderson, pakinggan ninyo ako. Isang kasinungalingan ang lahat ng ito. Sinisiraan lamang ako ng babaeng yan dahil naiinggit siya sa tagumpay ko. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Mr. Henderson. Tumayo ang banyaga at lumakad palabas ng cabin nang hindi man lang tinatapon ang kanyang tingin kay Celeste. Nang makitang tuluyan, nang nawala ang kanyang milyon-milyong dolyar. Tuluyang nawala ng kontrol si Celeste. Ang kanyang muka ay naging pula sa matinding galit at desperasyon. Nilapitan niya si Leandro at hinawakan ang kanyang Amerikana. Sinisigawan ito ng walang pakundangan. Walang kuwenta ka, Leandro. Isang baldado. Kung hindi dahil sa akin, wala kayong klinik na yon. 10 taon kang nawala, Cora. Ako ang kasama niya habang ikaw ay nagpapakasasa sa pera sa Dubai. Ako ang nagligtas sa kanya. Wala kang karapatang sirain ang buhay ko. Tapos na ang laro mo, Celeste. Malamig na sabi ni Leandro, habang dahan-dahang tinatanggal ang mga kamay ni Celeste sa kanyang Amerikana. Ang tanging iniligtas mo ay ang sarili mong kasakiman. Lumapit si Inspector Ramos at inilabas ang mga posas. Celeste Alcantara, inaaresto ka sa kasong malawakang panloloko, falsification of public documents, at paglabag sa Medical Act. Mayroon kang karapatang manahimik. Ang lahat ng sasabihin mo ay maaring gamitin laban sa iyo sa korte. Nang maramdaman ng kanyang mga pulso ang lamig ng bakal ng posas, tuluyang nanghina si Celeste. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha ng galit at takot, habang dahan-dahan siyang inilalabas ng mga pulis mula sa cabin ng yate. Habang dinadala si Celeste pababa ng gangplank patungo sa pantalan, sinalubong sila ng mga nakasisilaw na liwanag ng mga flash ng kamera mula sa mga mamamahayag ng Cebu na lihim na tinawagan ni Cora upang masigurong hindi maitatago ang krimeng ito. Ang maputla at walang dugong mukha ni Celeste ay naging pangunahing paksa ng mga balita. Napatigil si Celeste sa tapat ni Cora bago siya isakay sa kotse ng pulis. Tumingin siya kay Cora nang may matinding galit. Ang kanyang mga labi ay nanginginig sa pot. Ngunit si Cora ay hindi sumigaw, hindi nagmura, at hindi nagpakita ng anumang kayabangan. Tiningnan lamang niya ang babaeng itinuring niyang kapatid sa loob ng 10 taon, bago dahan-dahang yumuko at pinunasan ang isang nag-iisang luha ng pighati na pumatak sa kanyang pisngi dahil sa pagkawala ng isang mahalagang pagkakaibigan. Pagkalis ng kotse ng pulis, hinarap ng mga mamamahayag si Leandro, itinutok ang kanyang mga mikropono sa kanyang muka. Humakbang si Leandro patungo sa harap ng mga kamera. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang kanang kamay mula sa kanyang bulsa at iniharap ito sa buong Cebu. Isang kamay na nanghinginig ng napakalakas sa ilalim ng mga liwanag ng kamera. Ako, si Dr. Leandro, ay humihingi ng taos-pusong paumanhin sa lahat ng aking mga pasyente at sa buong publiko. Ang kanyang boses ay matatag, ngunit puno ng emosyon. Hindi ko na kayang mag-opera dahil sa aking sakit. Hinayaan ko ang aking hiya at takot na maging dahilan upang gamitin ng iba ang aking pangalan para sa panluloko isa. Tinatanggap ko ang anumang parusa mula sa medical board at handa akong harapin ang hustisya. Isa. Inabot ni Cora ang kanyang kamay at mahigpit na hinawakan ang nanginginig na kamay ng kanyang asawa sa harap ng buong Cebu. Ipinapakita na, bagaman tapos na ang karera ni Leandro, nagsisimula pa lamang ang kanilang pagbawi sa kanilang tunay na buhay. Kung ayaw niyong pirmahan ng kasunduan, ipakulong ninyo siya sa paratang na pagnanakaw. Mayroon akong sapat na dokumento para magmukhang ginamit niya ang pera mula sa Dubai para umiwas sa buwes. Ang malamig na boses ni Celeste na naguutos sa kanyang abogado sa kabilang linya ng telepono ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid ng administrasyon ng klinik. Narinig ito ni Cora habang nakukunwaring nag-aayos ng mga lumang gamit niya
sa isang kahon sa sulok ng silid. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Hindi lang pala pera ang gustong makuha ni Celeste. Handa rin itong sirain ang kanyang kalayaan gamit ang mga wad na kaso. Ang klinik na pinaliligiran ng amoy ng lavender air freshener na ginagamit ni Celeste upang itago ang amoy ng luma at maruming ospital ay tila naging isang malaking bitag. Habang abala si Celeste sa kanyang tawag sa kabilang silid, mabilis na isinaksak ni Cora ang kanyang USB drive sa computer ng administrasyon isa. Dahil sa kapabayaan ni Celeste na hindi burahin ang kanyang lumang administrator access, mabilis niyang kinopya ang mga lihim na dokumento ng pakikipagtransaksyon ni Celeste sa kinatawan ng International Medical Group. Nakita niya ang mga draft ng bilihan, ang mga bank account kung saan ililipat ang pera at ang mga huwad na dokumento ng paglilipat ng pagmamay-ari ng lupa ng klinik na orihinal na pagmamay-ari ng pamilya ni Leandro isa. Ginamit ni Celeste ang isang pekeng Special Power of Attorney, SPA, na pinalabas na nilagdaan ni Leandro noong panahong dinala niya ito sa isang pribadong ospital sa probinsya para sa kanyang sakit isa. Bago pa matapos ang kanyang pagkopya, narinig ni Cora ang isa pang marahas na pag-uusap ni Celeste mula sa kabilang silid. Sa pagkakataong ito, kausap niya si Dr. Jojo, isa sa mga batang surgeon na palihim na binabayaran ng klinik upang mag-opera ng walang lisensya. Hindi na ako mag-oopera, Celeste. Halos mamatay ang pasyente ko noong Martes dahil sa impeksyon pagkatapos ng operasyon. Galit na sigaw ni Dr. Jojo sa kabilang linya na naririnig ni Cora dahil naka-speakerphone si Celeste habang abala sa pagpili ng mga mamahaling hikaw. At bakit kailangang pangalan pa rin ni Dr. Leandro ang ilagay ko sa opisyal na record ng operasyon? Labag ito sa batas. Huwag kang magmalinis, Jojo. Malamig na sagot ni Celeste habang nakatitig sa salamin. Binayaran kita ng malaki. Kung hihinto ka ngayon, titiyakin kong mawawalan ka ng lisensya bago ka pa man magsimula ng sarili mong klinika. Pirmahan mo ang record gamit ang digital signature ni Leandro at tapusin mo ang huling operasyon bukas. Iyon ang huling kailangan natin para makumpleto ang valuation ng clinic, bago ang bentahan na yung darating na Sabado. Nanginig si Cora sa narinig. Hindi lamang ito pagnanakaw ng ari-arian. Ito ay malawakang panloloko sa medisina na naglalagay ng mga buhay sa bingit ng kamatayan isa. Nagpasya si Cora na pumunta sa charity ward ng clinic upang hanapin ang pasyenteng binanggit ni Dr. Jojo isa. Doon, sa isang sulok ng mainit at walang bentilasyong silid, nakita niya ang isang 18 taong gulang na binata, si Noel, na namimilipit sa sakit. Ang kanyang tiyan ay namamaga at pula. Isang malinaw na sintomas ng malalang impeksyon pagkatapos ng operasyon sa appendix. Ang kanyang ina na si Aling Maria ay nakaupo sa tabi ng kama, walang tulog at patuloy na nagdarasal habang hinahawakan ang isang lumang rosaryo. Nang makita si Cora na may suot na stethoscope, agad na tumayo si Aling Maria at hinawakan ang kanyang kamay. Umiiyak ang matanda habang nagmamakaawa. Doktora, pakiusap, tulungan ninyo ang anak ko. Sabi po ni Ma'am Celeste, napakahirap daw po ng operasyon, pero iniligtas siya ni Dr. Leandro. Napakabuting tao po ni Dr. Leandro. Kahit wala kaming sapat na pera, tinanggap niya kami. Utang po namin ang buhay ng anak ko sa kanya. Naninig ang puso ni Cora. Ang pasasalamat ng isang mahirap na ina ay tila isang matalim na kutsilyo na sumasaksak sa kanyang konsensya. Ang kabutihang loob na pinaniniwalaan ng ina ay isang malaking kasinungalingan na binuo upang pagtakpan ang kapabayaan ng mga doktor na walang sapat na karanasan. Habang si Leandro ay walang kaalam-alam na ang kanyang pangalan ay ginagamit para sa krimeng ito. Napatitig si Cora sa binata isa. Napagdanto niya ang kanyang mahirap na sitwasyon. Kung ibubunyag niya ang katotohanan upang ibagsak si Celeste, kailangan niyang ilabas ang mga pekeng record na may pangalan ni Leandro isa. Masisira ang pangalan ng kanyang asawa, maaaring matanggalan ito ng lisensya at makukulong isa. Ngunit kung tatahimik siya para protektahan si Leandro
at ang kanyang sariling perang ipinadala mula sa Dubai, mamamatay ang mga pasyenteng tulad ni Noel sa ilalim ng kutsilyo ng mga hindi kwalipikadong doktor isa. Ito ang pinakamahirap na pagpili na kailangan niyang gawin bilang isang profesional sa kalusugan at bilang isang asawa. Sa sulok ng mesa ng pasyente, nakita ni Cora ang kopya ng Clinical Sales Agreement na iniwan ng assistant ni Celeste. May isang sugnay doon na nagpapakita na sa loob ng 5 taon pagkatapos ng pagbebenta, si Leandro ang mananatiling chief surgeon upang mapanatili ang mataas na halaga ng clinic. Isang garantiya na alam ni Celeste na hindi mangyayari dahil sa sakit ni Leandro. Gagamitin ni Celeste ang pangalan ni Leandro hanggang sa huling patak ng pakinabang nito bago tuluyang tumakas palabas ng bansa. Habang sinusuri ni Cora ang tiya ni Noel upang mag-iisip ng paraan kung paano ito ililipat sa ibang ospital, biglang bumukas ang pinto ng silid. Pumasok si Celeste, kasunod ang 2 gwardiya ng klinik. Tumingin si Celeste kay Cora nang may mapang-aping ngiti. Ang kanyang mga mata ay puno ng tinde at banta. Gusto mo palang maging bayani ngayon, Cora? Bulong ni Celeste habang lumalapit. Ang kanyang boses ay puno ng lason. Sige, ibunyag mo ang lahat. Ngunit tandaan mo, kapag sumabog ang balitang ito, ang asawa mo ang unang makukulong dahil ang pangalan niya ang nasa lahat ng dokumentong ito. Tingnan natin kung makakaligtas si Leandro kapag nalaman ng buong Cebu na siya ang pumatay sa mga pasyenteng ito. Ang mga kampana ng lumang simbahan ng Basilica del Santo Niño sa Cebu ay mabagal na tumutunog sa hapon, habang si Cora ay nakatayo sa ilalim ng anino ng estatwa ni San Jose. Naghihintay siya sa isang desisyon na maaaring magbago sa buhay ng maraming tao. Isa. Ang malamig at tahimik na simoy ng hangin sa loob ng simbahan na may amoy ng kandila at insenso ay nagbigay sa kanya ng panandaliang kapayapaan sa gitna ng nagbabagyang unos. Isa. Ilang sandali pa, pumasok si Dr. Jojo sa simbahan. Ang batang surgeon ay halatang balisa. Patingin-tingin sa kanyang likod, tila ba may sumusunod sa kanya? Nang makita si Cora, mabilis siyang lumapit at naupo sa tabi nito sa mahabang upuang kahoy. Salamat at tumarating ka, Dr. Jojo, mahinang sabi ni Cora. Natatakot ako, Ma'am Cora. Bulong ng bata, nanginginig ang kanyang boses. Kung malalaman ni Celeste na kausap kita, sisirain niya ang karera ko bago pa man ito magsimula. Hindi ka ba natatakot para kay Noel? Tanong ni Cora habang ipinapakita ang larawan ng binata sa kanyang telpono na namumula ang tiyan dahil sa impeksyon. Siya ay 18 taong gulang pa lamang. Kung hindi natin siya ililipat sa ibang ospital at ihihinto ang kabaliwan ni Celeste, mamamatay ang batang yan sa ilalim ng kutsilyo mo. At ang pangalang makakasuhan ng pagpatay ay hindi lamang sa iyo, kundi kay Leandro rin. Napatakip ng mukha si Dr. Jojo at tahimik na umiyak sa loob ng simbahan isa. Ang kanyang konsensya ay tuluyang gumuho. Wala akong intensyon na manakit ng pasyente, ma'am. Ngunit tinatakot ako ni Celeste. Sabi niya, may hawak siyang mga dokumento na magpapatunay na nag-opera ako ng walang sapat na lisensya sa klinik. Ipinapadala niya sa ACNI ang mga banta na ito araw-araw sa Viber. Inilabas ni Dr. Jojo ang kanyang telepono at ipinakita kay Cora ang mga banta ni Celeste. Ito ang ebidensyang kailangan ni Cora. Ang patunay na si Celeste ang utak sa likod ng malawakang panluloko at blackmail. Ibigay mo sa akin ang mga screenshot na ito, Jojo. Sa tulong ni Attorney David, ipagtatanggol ka namin sa medical board bilang biktima ng pananakot. Pagtiyak ni Cora habang hinahawakan ang balikat ng bata upang bigyan ito ng lakas. Matapos ang pakikipagtagpo kay Dr. Jojo, nagtungo si Cora sa opisina ng Department of Health, DOH, sa Cebu, upang makipagkita kay Dr. Jose Ramirez isa. Si Dr. Ramirez ay isang kilalang opisyal na may mataas na integridad at hindi kailanman nasuhulan ng pera, isa. Inilatag ni Cora ang kanyang mga nakuhang ebidensya sa lamesa. Ang digital logs ng operating room na nagpapakita ng magkakasabay na operasyon sa ilalim ng pangalan ni Leandro.
Ang mga orihinal na sulat kamay na logbook na nakuha sa tulong ni Mang Ambo at ang mga screenshot ng pananakot ni Celeste kay Dr. Jojo. Naningkit ang mga mata ni Dr. Ramirez habang sinusuri ang mga dokumento. Napakalaking insulto nito sa aming propesyon, Cora. Gagamitin ang pangalan ng isang mahusay na surgeon upang pagtakpan ang mga hindi kwalipikadong doktor para lamang sa pera? Hindi ko hahayaang matuloy ang bentahang ito. Magpapadala ako ng isang team para sa biglaang inspeksyon sa araw ng Sabado sa mismong hotel kung saan magaganap ang pirmahan. Bumalik si Cora sa kanyang maliit na boarding room na malapit sa clinic. Doon, naghihintay si Leandro. Ang kanyang asawa ay nakaupo sa tabi ng bentana habang nakikinig sa tunog ng ulan na pumapatak sa bubong na yero. Nakuha ko na ang suporta ng DOH, Leandro, sabi ni Cora habang umuupo sa tabi niya. Ngunit kailangan natin ang iyong opisyal na pahayag. Kailangan mong aminin ang iyong sakit upang mapawalang bisa ang lahat ng operasyong ginawa sa ilalim ng pangalan mo. Tumango si Leandro. Kumuha siya ng isang papel at pluma. Ginamit ni Leandro ang kanyang nanginginig na kamay upang lagdaan ang kanyang pahayag. Isa. Ang kanyang kamay ay nanginginig pa rin ng napakalakas, dahilan upang maging tabingi ang mga letra. Ngunit ang kanyang mga mata ay maliwanag at matatag. Ang pinakatapat at pinakamatapang na tingin ni Leandro sa loob ng 10 taon ng kadiliman. Ito ang kanyang paraan upang bawiin ang kanyang karangalan, hindi bilang isang sikat na surgeon, kundi bilang isang tapat na tao. Isa. Niyakap siya ni Cora mula sa likod. Alam niya na sa pag-aming ito, maaring mawalan sila ng pera, maaring magkaroon ng malaking iskandalo. Ngunit sa wakas, ay nabawi na nila ang kanilang mga kaluluwa mula sa kadiliman ng kasinungalingan. Kinabukasan, araw ng Sabado. Habang naghahanda si Cora at Leandro na sumama sa team ng DOH patungo sa hotel, biglang nanginig ang telepono ni Cora sa kanyang bulsa. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. Alam na ni Celeste ang tungkol sa pakikipagtagpo mo sa health inspector? Inilipat niya ang lugar ng bentahan mula sa hotel patungo sa isang pribadong yate na nakadaong sa pantalan ng Cebu. Nagmamadali silang umalis ngayon din. Napatitig si Cora kay Leandro. Ang oras ay mabilis na tumatakbo. Kailangan nilang marating ang pantalan bago tuluyang makaalis ang yate at makatakas si Celeste kasama ang kanyang mga ninako. Amoy ng asin, kalawang at krudo sa pantalan ng Cebu ay humalo sa malamig na hangin pagkatapos ng ulan. Mabilis ang paghakbang ni Cora at Leandro, kasunod si Dr. Ramirez ng Department of Health at si Inspector Ramos na may suot na simpleng sibilyang kasuotan, ngunit may matigas na anyo ng isang opisyal ng batas. Sa dulang ng dock, nakadaong ang Estrella del Mar, isang marangyang pribadong yate na may puting pintura na kumikinang sa ilalim ng maulap na langit. Isa. Dalyan natin, bulong ni Cora habang tinitingnan ang kanyang grelo. Ilang minuto na lamang bago ang nakatagdang oras ng pirmahan. Habang papalapit sila sa gangplank ng yate, 2 armadong gwardiya na nakasuot ng itim na suit ang humarang sa kanila. Pribadong pagtitipon nito, hindi kayo pinahihintulutang pumasok. Malamig na sabi ng isa sa kanila. Humakbang si Inspector Ramos patungo sa harap at inilabas ang kanyang opisyal na tsapa kasama ang isang papel. Pulisya ng Cebu. Mayroon kaming search and arrest warrant na inaprubahan ng korte para kay Celeste Alcantara para sa kasong malawakang estafa, falsification of public documents, at panganib sa kalusugan ng publiko. Tumabi kayo kung ayaw ninyong makasuhan ng obstruction of justice. Nang hinaang mga gwardiya at dahan-dahang ibinaba ang kanilang mga kamay. Mabilis na umakyat ang grupo ni Cora sa yate. Pagpasok nila sa loob ng luxury cabin, sinalubong sila ng marangyang disenyo ng mga dingding na gawa sa teak wood, mga cream-colored leather seats, at ang halimuyak ng mamahaling champagne. Isa. Sa gitna ng silid, nakaupo si Celeste sa tapat ng isang malaking lamesang salamin
Katabi ang isang matangkad na banyagang kinatawan ng International Medical Group na si Mr. Henderson. Hawak na ni Celeste ang isang mamahaling gintong pluma. Nakangiti habang papayong ilapat ang kanyang lagda sa huling pahina ng kasunduan na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Hindi matutuloy ang pirmahang ito, Celeste. Ang boses ni Cora ay naging dahilan upang mapatigil ang lahat sa loob ng cabin. Ang baso ng champagne na hawak ng assistant ni Celeste ay muntik ng malaglag. Mabilis na tumayo si Celeste. Ang kanyang muka ay napuno ng matinding gulat. Ngunit agad din itong napalitan ng kanyang pamilyar na mapang-aping ngiti. Cora? Leandro? Tumawa ng pilit si Celeste. Anong kalokohan ito? Paano kayo nakapasok dito? Mr. Henderson, pasensya na kayo sa pagkaantalang ito. Sila ay mga dating kasamahan ko lamang na may kaunting hindi pagkakaunawaan sa pananalapi. I am sorry, Mr. Henderson, but this woman is a fraud. Mabilis na sabi ni Cora sa wikang Ingles habang inilalagay ang kanyang laptop sa ibabaw ng lamesa. Ang klinik na sinusubukan niyang ibenta sa inyo ay binuo gamit ang mga wad na dokumento, mga pekeng pirma, at malawakang panloloko sa medisina na naglalagay sa buhay ng mga pasyente sa matinding panganib. Huwag kang magsinungaling, Cora! Sigaw ni Celeste. Ang kanyang boses ay nagsimulang gumaralgal sa galit. Wala kang ebidensya! Ako ang legal na nagmamay-ari ng mga share ng klinik na ito. Mabilis na binuksan ni Cora ang kanyang laptop at hinarap ang screen kay Mr. Henderson at sa kanyang mga abogado. Ito ang opisyal na ulat ng Department of Health. Ipinapakita rito na ang mga operasyong ginawa sa ilalim ng pangalan ni Dr. Leandro sa loob ng huling 6 na buwan ay ginawa ng mga hindi kwalipikadong doktor, habang si Dr. Leandro ay hindi man lamang pumapasok sa operating room. Ito rin ang orihinal na sulat-kamay na logbook na nagpapakita ng tunay na kikitain ng clinic kumpara sa mga pekeng ulat na ibinigay sa inyo ni Celeste upang pataasin ang valuation nito. Isa. Inilabas din ni Cora ang audio recording isa. At ito naman ang patunay ng panloloko sa kanyang pamilya. Ginamit niya ang isang audio editing software upang pagdugtong-dugtungin ang aking boses mula sa Dubai. Upang paniwalain si Leandro na iniwan ko na siya. Upang mapilitan si Leandro na pirmahan ang Special Power of Attorney para sa paglilipat ng lupa isa. Narito ang orihinal na audio file at ang bersyon na may digital timestamp ng kanyang pag-edit, isa. Napatitig si Mr. Henderson sa screen ng laptop. Pagkatapos ay tumingin sa kanyang mga abogado na mabilis na nagsisuri sa mga dokumentong inilabas ng DOH. Pagkaraan ng ilang sandali, isinara ng abogado ni Mr. Henderson ang kanilang folder at tumayo. Mr. Henderson, the documents are authentic. This clinic is a legal and medical liability. We cannot proceed with this transaction. Malamig na pahayag ng abogado. What? Nanlaki ang mga mata ni Celeste. Ang kanyang gintong pluma ay nalaglag mula sa kanyang kamay at gumulong sa sahig. Hindi maaari. Mr. Henderson, pakinggan ninyo ako. Isang kasinungalingan ang lahat ng ito. Sinisiraan lamang ako ng babaeng yan dahil naiinggit siya sa tagumpay ko. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Mr. Henderson. Tumayo ang banyaga at lumakad palabas ng cabin nang hindi man lang tinatapon ang kanyang tingin kay Celeste. Nang makitang tuluyan nang nawala ang kanyang milyon-milyong dolyar, tuluyang nawala ng kontrol si Celeste. Ang kanyang muka ay naging pula sa matinding galit at desperasyon. Nilapitan niya si Leandro at hinawakan ang kanyang Amerikana. Sinisigawan ito ng walang pakundangan. Walang kuwenta ka, Leandro. Isang baldado. Kung hindi dahil sa akin, wala kayong klinik na yon. 10 taon kang nawala, Cora. Ako ang kasama niya habang ikaw ay nagpapakasasa sa pera sa Dubai. Ako ang nagligtas sa kanya. Wala kang karapatang sirain ang buhay ko. Tapos na ang laro mo, Celeste. Malamig na sabi ni Leandro habang dahan-dahang tinatanggal ang mga kamay ni Celeste sa kanyang Amerikana. Ang tanging iniligtas mo ay ang sarili mong kasakiman. Lumapit si Inspector Ramos at inilabas ang mga posas. Celeste Alcantara,
Inaaresto ka sa kasong malawakang panloloko, falsification of public documents, at paglabag sa Medical Act. Mayroon kang karapatang manahimik. Ang lahat ng sasabihin mo ay maaring gamitin laban sa iyo sa korte. Nang maramdaman ng kanyang mga pulso ang lamig ng bakal ng posas, tuluyang nanghina si Celeste. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha ng galit at takot, habang dahan-dahan siyang inilalabas ng mga pulis mula sa cabin ng yate. Habang dinadala si Celeste pababa ng gangplank patungo sa pantalan, sinalubong sila ng mga nakasisilaw na liwanag ng mga flash ng kamera mula sa mga mamamahayag ng Cebu na lihim na tinawagan ni Cora upang masigurong hindi maitatago ang krimeng ito. Ang maputla at walang dugong mukha ni Celeste ay naging pangunahing paksa ng mga balita. Napatigil si Celeste sa tapat ni Cora bago siya isakay sa kotse ng pulis. Tumingin siya kay Cora nang may matinding galit. Ang kanyang mga labi ay nanginginig sa pot. Ngunit si Cora ay hindi sumigaw, hindi nagmura, at hindi nagpakita ng anumang kayabangan. Tiningnan lamang niya ang babaeng itinuring niyang kapatid sa loob ng 10 taon, bago dahan-dahang yumuko at pinunasan ang isang nag-iisang luha ng pighati na pumatak sa kanyang pisingi dahil sa pagkawala ng isang mahalagang pagkakaibigan. Pagkaalis ng kotse ng pulis, hinarap ng mga mamamahayag si Leandro. Itinutok ang kanyang mga mikropono sa kanyang muka. Humakbang si Leandro patungo sa harap ng mga kamera. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang kanang kamay mula sa kanyang bulsa at iniharap ito sa buong Cebu. Isang kamay na nanginginig ng napakalakas sa ilalim ng mga liwanag ng kamera. Ako, si Dr. Leandro, ay humihingi ng taos-pusong paumanhin sa lahat ng aking mga pasyente at sa buong publiko. Ang kanyang boses ay matatag, ngunit puno ng emosyon. Hindi ko na kayang mag-opera dahil sa aking sakit. Hinayaan ko ang aking hiya at takot na maging dahilan upang gamitin ng iba ang aking pangalan para sa panloloko isa. Tinatanggap ko ang anumang parusa mula sa medical board at handa akong harapin ang hustisya. Isa. Inabot ni Cora ang kanyang kamay at mahigpit na hinawakan ang nanginginig na kamay ng kanyang asawa sa harap ng buong Cebu. Ipinapakita na bagaman tapos na ang karera ni Leandro, nagsisimula pa lamang ang kanilang pagbawi sa kanilang tunay na buhay. Aw na milyon-milyong dolyar. Ang tunog ng martilyo ng hukom ay mabilis na umalingaw-ngaw sa loob ng silid hukuman, na tuluyang tumapo sa 10 taon ng kasinungalingan at pagkakanulo ni Celeste. Sa loob ng tahimik na silid ng korte sa Cebu, binasa ang pinal na hatol isa. Si Celeste Alcantara ay napatunayang nagkasala sa mga kasong malawakang estafa, falsification of public documents, at paglabag sa Medical Act isa. Siya ay hinatulan ng 8 taong pagkakakulong ng walang piyansa isa. Nakasuot ng kulay orange na damit panlaban ng bilanggo, nanatiling nakatitig si Celeste sa sahig, umiiwas sa tingin ng madla at ni Cora isa. Mula sa kanyang upuan sa likod, pinanood ni Cora ang kanyang dating matalik na kaibigan, habang dahan-dahan itong inilalabas ng mga gwardiya. Walang naramdamang kagalakan si Cora. Ang tanghing naroroon sa kanyang dibdib ay isang malaking kaluwagan. Tila ba ang mabigat na kadena na pumipigil sa kanyang paghinga sa loob ng 10 taon sa Dubai ay tuluyang nawala. Ang pagpapakasakit at ang pait ng pagkakanulo ay sa wakas ay may pormal ng katapusan. Pagkatapos ng paglilitis, nagpasya si Cora na bisitahin ang klinik na kasalukuyang sumasailalim sa malaking pagbabago. Ang Department of Health, DOH, ng Cebu ay naglabas ng desisyon na payagang magpatuloy ang operasyon ng klinik sa ilalim ng mahigpit na pangangasiwa ng isang bagong lupon ng mga direktor. Isa. Ang pangalan ay pansamantalang tinanggalan ng mga karangalan ni Leandro, ngunit pinanatili ang mga pasilidad upang magsilbi sa komunidad. Sa loob ng klinik, nakita ni Cora si Leandro. Hindi na ito nakasuot ng surgical gown, kundi ng isang simpleng polo shirt.
Siya ay kasalukuyang nakatayo sa harap ng isang grupo ng mga medical na intern at residenteng doktor. Masigasig na nagpapaliwanag ng isang komplikadong anatomy chart. Ang kanyang kanang kamay ay nanghinginig pa rin habang hawak ang kanyang panuro, ngunit ang kanyang boses ay matatag at ang kanyang mga mata ay may kakaibang ningning. Isang ningning ng isang tapat na guro na hindi na kailangang magtago sa likod ng huwad na katanyagan. Nang mapansin ni Cora, ngumiti si Leandro sa kanya. Lumapit ang lalaki matapos ang kanyang klase. "Magandang takbo ng klase ngayon, Leandro," nakanghiting sabi ni Cora. "Salamat, Cora. Pakiramdam ko ay ngayon ko lamang muling naramdaman ang pagiging tunay na doktor," tugon ni Leandro, habang maingat na inilalagay ang kanyang nanginginig na kamay sa kanyang gilid. "Bagaman hindi ko na kayang hawakan ng scalpel, kaya ko pa ring gabayan ang mga susunod na henerasyon ng mga surgeon," napatango si Cora. Pagkatapos, huminga siya ng malalim at inihayag ang kanyang desisyon. "Leandro, tinanggap po ang isang kontrata sa isang maliit na health center ng pamahalaan sa bayan ng Argao, sa timog ng Cebu. Doon muna ako magtatrabaho bilang medical records manager sa loob ng ilang buwan." Napatigil si Leandro. Baka sa kanyang mukha ang lungkot, ngunit mabilis din itong napalitan ng pag-unawa. "Naiintindihan ko, Cora. Napakarami nating pinagdaanan at alam kong kailangan mo ng oras at espasyo para sa iyong sarili upang maghilom. Hindi kita pipigilan." Naglakad sila ng magkasama patungo sa Cebu South Bus Terminal 1. Ang terminal ay abala, maingay, puno ng amoy ng usok ng mga bus, ibinebentang inihaw na mani, at mga lokal na kakanin. Bitbit ni Leandro ang maliit na bagahe ni Cora gamit ang kanyang kaliwang kamay upang hindi mapansin ang panginginig ng kanyang kanan. Bago sumakay si Cora sa pulang series bus na patungong timog, huminto sila sa tapat ng pintuan. Hinawakan ni Leandro ang kanyang kamay. Sa isang pambihirang pagkakataon ng emosyon, dahan-dahang iniyuko ni Leandro ang kanyang ulo at marahang idinampi ang kamay ni Cora sa kanyang sariling noo. Isang kilos ng pagmamano na puno ng matinding paggalang, pasasalamat, at taos-pusong paghingi ng tawad. "Salamat, Cora. Iniligtas mo ang aking kaluluwa mula sa kadiliman ng kasinungalingan," bulong ni Leandro habang may luha sa kanyang mga mata isa. "Ipinamahagi ko na ang perang nakuha mula sa mga nasiz na ari-ariya ni Celeste sa isang fund para sa mga mahihirap na pasyente na sumailalim sa mga peking operasyon noon, kabilang na si Noel," sabi ni Cora habang pinipigilan ang sariling emosyon. Ngumiti si Leandro. "Iyan ang pinakatamang desisyon, Cora. Ang pera ay maaari nating kitain muli, ngunit ang kapayapaan ng konsensya ay walang katumbas." Kumuha si Leandro ng isang bagay mula sa kanyang bag at iniabot ito kay Cora. Ito ang kanyang lumang pilak na thermos mula sa Dubai. Nilinis at pinakintab ito ni Leandro ng maigi hanggang sa mawala ang mga lumang dumi. Ngunit iniwan ang mga gas-gas na nagpapakita ng 10 taon ng kanyang pagpapakasakit. "Hihintayin kita rito, Cora, hanggang sa ang ating tahanan ay maging tunay na tahanan na muli," sabi ni Leandro habang inilalagay ang thermos sa kanyang kamay. Sumakay si Cora sa bus at umupo sa tabi ng bintana. Habang dahan-dahang umalis ang bus mula sa terminal, patungo sa highway ng Cebu, niyakap niya ang thermos sa kanyang dibdib. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 10 taon, naramdaman niya ang isang uri ng pag-asa na hindi binuo ng mga kasinungalingan o pera, kundi ng katotohanan at tunay na pagpaanggintong sikat ng araw ng hapon sa Cebu ay marahang lumalapag sa kahoy na karatula na may nakaukit na 3 salita, "Tahanan ng Pag-asa." Dito, sa loob ng gusaling muling binuksan, wala nang amoy ng malalamig na chemical na dati ay ginagamit upang pagtakpan ang panlilinlang. Sa halip, ang buong pasilyo ay naliligiran ng mabangong simoy ng sariwang bulaklak ng sampaguita na nakasabit sa gilid ng pintuan. Pagpasok ni Cora sa klinik, sinalubong siya ng mga ngiti ng mga tauhang kanyang nakasama noon.
Pagkatapos ng 6 na buwang pagtatrabaho sa maliit na bayan ng Argao, nakita niya ang malaking pagbabago isa. Ang klinik ay hindi na isang lugar ng takot at pagtatago, kundi isang tunay na santuwaryo ng paggaling isa. Narinig niya ang boses ni Leandro mula sa lecture room. Sumilip si Cora sa salaming pinto isa. Nakita niya ang kanyang asawa na masiglang nagtuturo sa isang grupo ng mga estudyante ng medisina isa. Ang kanyang kanang kamay ay nanginginig pa rin habang itinuturo ang bahagi ng puso sa modelo. Ngunit, hindi na niya ito itinago sa kanyang bulsa isa. Ginawa niya ito ng may kapanatagan at dignidad, habang ang mga estudyante ay nakikinig ng may matinding interes at paggalang isa. Ang kanyang sakit ay hindi na isang lihim na sumisira sa kanyang buhay, kundi isang bahagi ng kanyang pagkatao na kanyang tinanggap ng buong tapang. Nang matapos ang klase, lumabas ang mga estudyante. Doon, nagtagpo ang mga mata ni Cora at Leandro isa. Walang mahabang paliwanag, walang sumbatan, at wala ng payat ng nakaraan isa. Sa loob ng 6 na buwang pagkakahiwalay, ang kanilang mga sulat ay naging tulay upang muling buuin ang isang pundasyon na winasak ng kasakiman isa. Ang malalim na pag-unawa sa kanilang mga mata ay sapat na upang sabihing ang bagyo ay tuluyan ng lumipas isa. Naglakad sila ng magkasama patungo sa kanilang lumang bahay sa ilalim ng dapit hapon ng Cebu. Kinuha ni Leandro ang lumang pilak na thermos mula sa kanyang bag at iniabot ito kay Cora. Binuksan ko ito kanina, Cora, mahinang sabi ni Leandro habang ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Dahan-dahang binuksan ni Cora ang takip ng thermos. Sa loob nito, walang mainit na tubig, kundi ang lumang piraso ng papel na medyo gulanit na at may mga mansa ng lumang tinta. Ang papel na isinulat niya sa kanyang maliit na silid sa Dubai. 10 taon na ang nakalilipas. Nakasulat doon ang kanyang pangako. Uuwi tayo sa isa't isa. Isa. Sa sandaling iyon, hindi na napigilan ni Cora ang kanyang mga luha. Pumatak ang kanyang luha sa ibabaw ng papel na nagdulot ng bahagyang pagkalat ng lumang tinta. Dahan-dahang itinaas ni Leandro ang kanyang nanginginig na kanang kamay. Hindi na niya ito itinago. Gamit ang kanyang nanginginig na daliri, dahan-dahan niyang pinunasan ang luha sa pisngi ni Cora, isang kilos ng pagmamahal na mas matibay pa sa anumang perpektong pangako. Hindi na kailangang maging perpekto ang lahat, Leandro. Bulong ni Cora habang nakangiti sa gitna ng kanyang luha isa. Inabot ni Cora ang kanyang kamay at mahigpit na hinawakan ang nanginginig na kamay ni Leandro. Pinagsasama ang kanilang mga daliri habang magkasamang naglalakad patungo sa kanilang tunay na tahanan. Napadtanto niya na ang tahanan ay hindi binuo ng marangyang gusali o ng mga perang ipinadala mula sa malayo, kundi ng katapatan, pagtanggap, at ng desisyon na harapin ang bawat bukas ng magkasama. Patawad.